Misto lang tutaw manonang politiko ang ilang opisyal ng Business Permit and Licensing Office ng Montalban sa ilang ulit na manoy illegal na pagpadlak ng opisina ni Montalban Port District Congressman Fidel Nograles. Wala niyang due process tulad ng mga notices sa may-ari ng gusali at nangungupahan bago ito ipadlak. Naniniwala ang kongresista, kumpleto ng permit ang may-ari ng gusali. Nag-ugat umano ang kalbaryo at sunod-sunod na pagpadlak sa kanyang opisina sa pool nang magdeklara itong tapusin ang kanyang huling termino bilang kongresista. Nanguna umano sa pagpapadlak sa gusali at kanyang mga opisina ang pamunuan ng Business Permit and Licensing Office sa panguna ni Giso Amo Malyari at ilang pulis tulad ng nakapaskil sa gate ng gusali. Si Mayor Ronnie Banglista at dating Mayor Tom Hernandez ay maigpit na magkalaban dati sa politika. Ngunit ngayon ay sanggang dikit. Re-electionist si Mayor Banglista habang si Hernandez ay tatakbong kongresista sa Mayo 12 na siyang maigpit na katunggali sa kanyang huling termino ni Congressman Nograles. Hiniling naman ni Nograles kay Montalban Chief of Police, Police Lieutenant Paulito Sabulaw na imbestigahan ito. Dudulog din umano ang kongresista sa iba pang ahensya para matigil ang garapalang panggigipit. Sa Kalawit News Broadcast, una ka sa balita. Una nating tanggapan, lagi mong pinapasara. Ngunit ito po, ang ating building po, ang ating gusali ay may naayon. May building permit po na umiiral at biglaan na lang ipinasara. At hindi po ito naayon sa due process na tinatawag ng mga karapatang pantao. Anong nararamdaman natin bilang congressman at parang hindi tayo nirespeto sa ating posisyon sa gobyerno? Bilang kinatawan, bilang lingkod, bilang boses ng mga mahihirap, kailangan po natin ipaglaban ang mga karapatang pantao. Sapagkat ako po ay naniniwala na may demokrasya pa naman tayo dito. Malaya pa naman yung ating lipunan kahit papano. At kinikilala natin ang batas at respeto sa karapatang pantao. Kaya tayo po, una sa lahat, alamin natin sino po ba may nagagawa nito. Kasi wala akong kaming alam. Wala akong timbre, walang anunsyo, walang notice. Pagkatapos, tayo po ay hihingi ng tulong at dudulog sa kinauukulan upang alamin kung meron pa ba tayong batas dito, meron pa ba tayong mga karapatang pantao na kinikilala, o basta-basta na lang kukunin ng pamahalaan ng mga pribadong pag-request, investigation muna, alamin sino may kagagawan nito. Baka ho kasi hindi authorized, baka ho kung sino-sino lang. Kasi pagkakalam namin, meron ho kaming permit. Saan po ninyo ang tamang proseso ng pagsasara ay cancel muna yung permit, tapos mabigyan ng abiso, ng timbre, mabigyan ng grace period, mabigyan ng palugit ang mga tao na ipapasara. Hindi mo yung biglaan kasi parang kinumpis ka yung pribadong pag-aari, inimbargo na lang eh. Nawala man lang no. Itong pagmamalabis at pagyurak sa karapatang pantao, pagsasamantala, isang uri ng karahasan, mga abuso, at kailangan po natin alamin ang punot dulo.